Alam mo ba, ganyan rin kami dati. Kinalimutan na namin lahat na nangyari. Pero sa tingin ko, ito ang tamang panahon na masabi ko sa iyo lahat. Sa gitna ng madilim na gabi, isang grupo ng mga magsasaka at aktivista ang nagsilikas mula sa kabilang barangay matapos sunugin ng mga sundalo ang kanilang mga tahanan. Tinawag silang mga miyembro ng NPA, isang parata na nagdulot ng matinding takot at pagdurusa. Tinanggap sila ni Chairman Salcedo Sr. sa ating barangay. Pinitian sila at inalok ng matutuluyan at pagkain. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, mayroong isang hindi mapaliwanag na ngiti. Isang lihim na naghihintay na makalap. Tandaan mo ako, walang sino man sa mundong ito ang handang gumawa ng kabutihan ng walang inaasahang kapalit. Nang gabing iyon, tinipon niya ang mga tao at saka walang awang pinatay ng ama ni Chairman. Simula noon, tila ang mga tao ng Santo Patro ay tululang nakulog at nanatili silang ganoon, nawalan sila ng pakailam kasi hindi naman sila ang naging biktima. Naaalala ko pa rin ang takot sa mga mata ng mga bata noon. Si Isyong nakaub-ub at umiiyak sa isang damuhan, habang si Nelly, na 10 taong gulang pa lang noon, nakaluhod na humahabol-hul sa iyak. Habang si Nena ay nakatulala sa mga tao, inaalala ang ginawa ng mga sundalo sa kanya at kanyang ina. Sana ako papasarap ka na. Hindi. Mauna ka na. Hindi nila alam na dalawa tayo rito. Bilisan mo. Umuna ka na. Bilis! Ako na bahala sa bata. Bilis! Susunod ka. Sa bata na lang. Ang pakilamig sa bata. Kinuha na niyang ina niya. Di nila napansin na may nawawala. Magtanim may bibiro, maghapong na kayo ko, hirap nang ang Nilinis at pinagpatong-patong ng mga residente ang mga bangkay. Hiniling ni Nelly sa bagong talagang pari na si Father Tamilio na pinyagan ang sanggol. Ngunit tumanggi ito. Inumbinsi ng ama ni Chairman ang lahat. Ng mga kaaway ni bayan ang lahat na namatay. Simula noon, pinili naming kalimutan ang lahat. Mga kwento at haka-haka ay nabuo tungkol sa kayamanang nakabaon sa kagubatan, na kahit anong sikap ng taong bayan ay hindi pa rin nila mahanap ito. Kumalat ang mga kwento tungkol sa mga tikbalang at kapre dahil alam naman natin apo, ang mga kwentong sinusupil at hindi makalabas ay nagiging mga halimaw. Ang nakaraan ay naging bangungot sa lahat. Nagsimula ring umusbong mga haka-haka tungkol sa gintong ibinaon daw ng mga Hapones sa gubat. Di nagtagal, ginawa nila ang bitag. Sinasabing para sa mga baboy ramo iyon, kahit wala namang baboy ramo sa gubat. Ang katotohanan ay, natatakot sila na ang mga kaibigan ng mga napatay ay maaaring bumalik at maghiganti para sa mga taong labas ang bitag. Di nagtagal, tuluyan nang naglaho ang Santo Patro sa katahimikan, kasabay ang mga itinatago nitong madilim na nakaraan. Ngayon na po, alam mo na ang buong misteryo ng barangay na ito.